What is up everyone and welcome back to another vlog. So ito nga guys, kakadating lang namin sa airport. Tapos hindi pa kami nagla-lunch nito ni Pat. So kumain muna kami ng udon noodles dito sa airport. Tapos ang in-order ko naman is yung beef udon with pork siomai. Ang sarap niya guys, especially kapag gutom ka na. Tapos ito naman si Pat, ang in-order niya is yung chicken udon, which is masarap din pero hindi niya naubos kasi nabusog na siya. Ngayon guys, ito sasakay na kami sa plane. So ang sinakyan namin this time is Air Canada. Kasi last time natuwa ko sa Air Canada kasi meron siyang poker. So ayan guys, medyo cloudy this day. Tapos ito, nakikipag-chismisan lang muna kami habang naghihintay. Habang marites muna. And yun nga, na-board nga ako. So ito, naglaro ako ng pool, which is hindi nga siya ganun ka-accurate. Eh naglaro na rin ako ng blackjack kasi why not, di ba? So yun nga guys, habang flying na kami in the air, sinerve na sa amin yung first meal namin of the day. So meron binigay sa amin na parang chicken na fritada siya, tapos meron kang bread, tapos brownies, tapos meron kang gulay sa side. So ayun, habang kumakain kami, nanonood kami ng Strays. Kung napanood nyo na to guys, nakakatawa tong movie. And ayun, sa mga OG natin dyan, alam nyo na, Plant vs Zombies, kasi offline games. So as you guys can see, nandito na kami sa middle of the ocean. Tapos nandito na lang kami sa middle ng trip namin. So konting kemot na lang nandun na kami for sure. And ayun, napasilip kami sa labas kasi napansin namin medyo may sunrise na siya. Tapos makikita nyo ngayon ang ganda-ganda ng sunrise. And ayun, after 9 hours finally, nakakembot din kami papuntang Athens. List to transfer. Ναι. Αλλά της λέω. Τι είναι αυτή η πρωτοβουλία. Ναι, της λέω ότι Και το νότσο εσύ υπάρχει περίπτωση να προλαβαίνεις 3 η ώρα το καράβι του site από Πειραιά Αθήνα. What is up you guys? So ito, kakadating lang namin ngayon sa Airbnb namin. Nakarating kasi kami mga 10:30 sa airport. Tapos yung check-in dapat namin dito sa Airbnb is 3 PM. Pero pinakayusapan namin na 1:30 na lang kasi manonood pa kami ng concert. Tapos nilipat yung concert ng 5 PM. So buti pinapasok na kami. Tapos ito, showcase lang namin yung itsura ng Airbnb. Maganda siya. Bet na bet namin ni Pat. So ito siya guys. Pagpasok nyo, meron dito parang dirty kitchen sa labas. Tapos sabi nila na malinis daw yung tap water na inumin. Tapos meron tayong dito parang table. Tapos ito, may nag-iisang mango guys. Amazing. So yan, pasok tayo sa loob guys. So murang alternative na to. Maganda siya kaysa sa mag-hotel kayo. Highly suggest namin na mag-book na lang kayo ng Airbnb. Tapos ito siya pagpasok guys. Yun, tapos tingnan nyo, ang ganda ng kitchen. Very clean. Tapos parang renovated lahat. Pero yung vibes niya guys dito sa Athens, parang nasa Pinas ka lang. Like parang pinaghalong Pinas at Canada. Yan guys, ito yung sala. Amazing. Tapos meron tayong TV. Yun. Tapos dito yung mga kwarto. So nandito yung mga pwede paglagyan ng mga jacket, ganyan. Tapos, meron ditong washroom.
Pantay yung washroom eh. Dalawa yung washroom dito. Ayan, makita nyo ako. Hey guys. Ayan. So, gamit natin ngayon is yung DJI Osmo Pocket kasi travel light tayo guys. Pag kaya natin iwasan yung mabigat na camera, gawin natin. So, ayan. Ito yung washroom. So, meron ditong TV. Ooh, ganda. Tapos tingnan nyo naman tong chandelier. Wow. Diyan pa lang, mafe-feel mo na parang merong Thai massage dito eh. Amazing show. Wow. Ayan guys. Tapos may isa pa ditong CR, washroom na may bathtub. Pero hindi ako kasya dyan, unfortunately. So yun, maganda siya guys. Modern, malinis. Maganda. So ayun guys, mag-ready muna kami para sa concert kasi aalis kami ng siguro mga in a half hour or in an hour. Punta muna kami sa concert kasi 5 PM nga. Mag-vlog ulit ako mamaya pagdating namin doon sa stadium kasi medyo 30 minutes away siya. Pagkatapos noon, makikita nyo yung concert. Maglalagay ako ng konting clips. Pag uwi namin, babalita ko kayo kung anong mga mangyayari. See you later! So, ayun nga guys, nandito na kami sa Athens Olympic Stadium. So yun, hindi ko madikit tong mic dahil medyo makapal tong damit natin. Pero ito yung outfit check. Outfit check. Yun. Tapos ayun guys, makita nyo yung stadium dyan. Malaki siya. Kakadrop lang sa amin ng taxi. Medyo mura lang naman yung taxi kung tutuusin. Kung gusto nyo pumunta dito, medyo Pinas vibes. Medyo matraffic. Madaming kamote driver. Isipin nyo lang yung mga nagmomotor na para mga Pinoy na mga mapuputi. Pero in fairness, marami ditong tao na magaganda yung mukha. So ayan guys, yung stadium. Look, so nice. So ayan, inilipat yung Coldplay concert ng 5 PM yung start. Pero hopefully open na yung doors kasi medyo mainit. 36 degrees ata ngayon, di ba? So hot. Walang hangin. Uy, may merch. Kasi gusto namin bumili ng merch ng t-shirt. So sa website nakalagay 45 euro yung isang shirt. So bibili tayo niyan para meron tayong remembrance. Amazing. So ayun nga guys, medyo tirik yung araw. Ilang minuto na lang siguro mag-open yung stadium. Medyo mahaba yung pila ngayon eh. Tingnan nyo guys. Kita nyo yan guys. Daming tao. So many people. Hopefully kapasok kami agad. Tapos ayun, bumili kami ng tumbler tsaka ng t-shirt dahil wala kami dalang tubig. So ayun, tingnan nyo na lang yung concert mamaya. Magkipag-unahan. Grabe guys. It's so hot. It's very very hot. Grabe. 3 oras kami nakapila guys. 3 oras. Na parang sardinas na tinapa. Ayun guys. Papunta na rin kami sa wakas. Thank you. Amazing.
What is up you guys? So ayun, kakatapos lang nung Coldplay concert. Ito lang yung dinner namin, which is yung libreng, yung provided na bread by our host sa Airbnb. Kasi wala na rin time bumili ng dinner kasi mostly sarado na. Kahit convenience sana, kahit ano lang, kahit pang breakfast lang din tomorrow or later. Kasi ano na ngayon, time check. Anong oras na ba? 2:20 na Canada time. 2:20 na Athens time. Meron pa kami mamayang, pupunta kami dun sa Acropolis mamaya ng mga 7:45 kasi dapat nandun ka na 45 minutes before nung binook mong time para hindi ka ba ma-hassle. Tapos ayun, masaya yung Coldplay concert. Merong dalawang performer na hindi namin kilala pero magaling naman sila both. Tapos sumunod yung Coldplay nga, which is yung the best. Madaming tao, like puno yung stadium. Ayun, natapos na kami siguro mga 11. So siksikan kami umuwi. Nung pagdating kasi namin dito, wala kaming alam sa internet or kaya like sa data. Tsaka sa transport. So basically, hindi kami kumuha ng SIM kasi feel namin na kaya naman ng wifi ng lugar. So ayun, pinakiramdaman na lang namin. Ayun, nagtanong-tanong kami sa mga tao kanina saan yung mga taxi driver. Tinuro kami doon sa lugar na to. Maglalagay ako ng picture dito, yung itsura ng waiting ng taxi doon sa lugar na yun. Sa harap ng Athens Olympic Stadium. Makikita nyo na ang daming tao doon. Kahit alas 2 na. Tapos pag dumiretso pa kayo, tapos lumayo pa kayo para maghanap ng taxi. Sobrang dami pa rin tao. So ito yung problema. Ito yung magiging rant namin ngayon kasi hindi siya tama. Huwag ka tumatawa kasi totoo yun eh. Seryoso tayo ngayon kasi ayaw natin madama yung mga peoples natin na mag-visit sa Athens. So, lumabas kami ng 11 na nandun na kami sa hintayan ng taxi. Lahat ng taxi doon na nakapila, book na sila. So, wala kang way para mapagsabihan sila na kung pwede ba kami muna, ganun. So, ang choice mo lang is maghintay. So, sa amin, ang choice lang namin is mag-ganun lang, alam nyo na, mag-hitchhike, pumara. Kasi, wala nga kaming data or like pero, inonipat yung data niya. So, nagkaroon kami ng data. Sabi, may Uber kuno, pero walang mga sasakyan sa paligid. So, bale, sabi natin 11 kami naghintay, diba? Nakauwi na kami alas 2 na, mga 2:15. So isipin nyo yon, mga 3 hours kami nandun, naghihintay ng taxi. Sa sobrang daming tao, hindi ko alam bakit ganun yung mga taxi. Yung ibang taxi, wala silang laman, pero hindi sila humihinto. Yung ibang mga taxi naman, na humihinto nga, sobra sila mag-charge. So ito yung dapat iiwasan nyo guys dito sa pagpupunta kayo sa Athens. So, nung papunta kami doon sa Olympic Stadium kanina nung hapon, ang binayaran ko lang doon is $16. Nagtip pa ako ng $4. So, bali 20 euro pala. Euro dito, nasa Athens tayo eh. So, mabait siya. Diretso kami sa, sa Olympic Stadium. Pero itong mismong driver na to na naghatid sa amin dito sa Airbnb namin, pauwi ngayong alas 2 kasi wala na talagang taxi. Like ang dami pa rin namin doon, mga ilang dozen pang tao na naghihintay doon. Tapos fortunately may huminto na isa. Tapos kinukumpara niya yung mga presyo ng mga bawat tao kung sino yung pinaka the best. Tapos ito nakausap ni Pat, diba? Sabi ni Pat, dito kami sa lugar na to. Tapos binigyan siya ng quote which is $70. 70 Papunta kami doon, $16. Pauwi dito, $70. 70 euro. Umuuna lang kami kasi alam mo na gabi-gabi na, tapos may lakad pa kami mamaya. So ayun, hinatid na kami, diba? Tapos ito pa, ang mga taxi driver dito, ibang klase mag-drive. Mas malupit pa kaysa sa Pinas. Alam nyo yun, para silang wala ng signal, ang bilis-bilis. Parang walang pulis sa paligid, alam nyo yun. Hindi naman lahat, pero mostly ganon. Like yung nasakyan namin sa airport, tapos yung ngayon, ganun sila mag-drive. So, ang ginawa nung driver na yon is, kami dapat yung ihahatid, pero nagsakay pa siya ng 2 pang additional na pasahero, which is in-overcharge niya rin. So, yung dapat na siguro between 5 to 10 euro lang doon sa 2 taong yon, ginawa niyang 30 plus euro. Isipin niyo yun, like ang lapit-lapit na lang sana, pero ganun pa yung charge sa inyo. Tapos isipin niyo pa, kami, 30 minutes lang yung Olympic Stadium sa less than 30, mga 25 sabihin natin. Tapos yung charge 70 70 yung napag-usapan. So ayun, nahatid na kami sa Airbnb. Tapos si my friend,
tawag niya sa amin, my friend, biglang nagsabi, plus 10 euro pa. Pag-abot nung 70. Sabi So, binigay na namin 70, di ba? 70 euro. Give me 10 more euro. Sabi niya, give me 10 more euro. Tapos sabi ko, napag-usapan natin 70 euro, bakit bibigyan pa kita ng 10? Tapos pinagpipilitan niya, pinakita niya pa sa Google Maps, oh this, parang mga 1 kilometro lang, oh 10 euro. Tapos hindi pa siya nag-English. Tapos may sinabi pa siya na lengguwahe nila, tapos hindi namin naintindihan. Tapos okay, 10 euro. Wala na lang ako nagawa kasi alam na yung exact bahay, tapos wala kami alam sa government dito. Yung nakausap namin ibang tao, sabi nila na walang kwenta daw yung government dito, kaya ganito yung mga tao. Ayun, yun ang natutunan namin ngayon. And gusto lang namin i-share sa inyo kasi may mga driver talaga na madadaya eh. Alam niyo na yan, ganyan talaga ang mundo. Pero unfair yun at hindi yun deserve ng mga tao. Maganda dito sa Athens, maraming tourist spots which is pupuntahan namin mamaya. So yun guys, see you na lang later sa Acropolis. And yun lang, good night guys. Matulog muna kami. Bye! Good morning you guys. So ito, papunta na kami ngayon sa Acropolis ni Pat. So ayan siya guys. So bali 25 minutes walk galing dun sa Airbnb namin. Tapos ayun, sa makikita nyo nga medyo masikip dito guys. So mahirap driving din eh. So ayun, okay naman yung tulog kagabi. Medyo mahirap makatulog dahil nga dun sa taxi driver. Pero ganyan talaga ang buhay. Medyo mabibilad kami ulit today kasi mainit nga naman dito sa Athens. And ayun, makikita nyo guys yung lugar. Hindi muna kami magbe-breakfast dahil wala na kaming time. 9 AM yung allotted time namin sa Acropolis. Tapos magla-lunch na lang kami mamaya sa Plaka. And ayun, hopefully masarap yung mga pagkain doon. Pinapadaan kami sa rough terrain dahil yung Airbnb namin parang medyo likod lang nung. Hindi ko alam kung good thing o bad thing yun, pero medyo napa-hiking pa kami ngayon. So yun guys, hiking kami. Ganda nung view dito sa taas. Tired. Pinag-hiking kami sa bahay ni Zeus Ayun guys, ganda ng view. Amazing. Di pa kami tapos mag-hike. Konting fresh lang. Ayan, ganda ng view guys. Nandito kami sa yun. Oh. So kung gusto nyo ng mala-hiking guys, pakay dito sa Athens. Marami siyang bundok. Medyo parang Alberta na hindi. Alberta na walang snow. Yeah. So ito guys, medyo malapit na kami. Tapos ito yung view dito guys. Tingnan nyo. Amazing. Zoom natin. Yeah, yan na siya. Kikita, may meeting kami ni Jesus mamaya ng mga gods. Magchichika kami. So ayun guys, pababa na ata kami. Ang dami nag-exercise dito, dami nag-jogging, walking. So yun ang breakfast namin ngayon is walking. So hopefully tama yung daan namin dahil malapit na mag-9, 25 minutes. May mga taxi na naman dito. Kinakatakutan namin, pero malapit na kami. Ayan guys, tignan nyo guys. Amazing! Ayan guys, kita nyo, Herodes Atticus. Amazing. So ayan guys, makikita nyo maganda yung pavings pataas sa bahay ni Acropolis, kung sino man yon. Tapos mukhang may magbabalot, kung may magbabalot dun. So yun guys, kaya ito na lang dinala kong Osmo Pocket dahil nga madali siyang bitbitin. Very low maintenance. Ay nako. At kung nagbabalak nga kayo guys na pumunta dito sa Acropolis, highly suggest namin na pumunta kayo ng maaga. So nagbubukas na yung doors ng 8 AM para makaiwas kayo sa pila. So ayun guys, kung titingnan nyo, para tayo nasa Baguio. Daming people. Tingnan nyo to, laki ng camera, mga phones. Kita-kita yun, diba? Five years ago, here and sometimes wearing. Amazing.
So ayun guys, kung makikita dito na tayo sa Pantenon, Acropolis Pantenon. So ito siya, amazing guys. So ayun guys, kakatapos lang namin sa Acropolis. Tapos maganda doon, nandun yung mga Temple of Athena, tsaka basta yung mga ibang temple ng mga Greek gods. Tapos pupunta na kami ngayon sa museum. Pagkatapos noon, punta sa Temple of Zeus. Tapos mag-lunch muna kami sa Plaka. Hopefully, makahanap kami ng magandang kainan dahil di pa kami nagbe-breakfast. Have a nice day. Excellent. Okay, thank you. Ta-da. It's hot. It's hot. It's hot. It's legit. Kainan ata dito ang lane na to lang. Tapos, lahat ng electric fan may tubig. Ayun yung ano oh. Nawala kami. So, ayun guys, nandito na kami sa Ancient Agora. Tapos, ayun, tingnan nyo guys, tirik na tirik yung araw. Alas 12. Tapos lang namin mag-lunch. Kung gusto nyo makita yung view, ito yung view namin. Ayan. Tingnan yun guys, amazing. Baka pumunta kami doon, baka lang. Kasi sobrang init talaga guys. So, kung pupunta kayo dito, try nyo pumunta ng hindi summer. After nito, punta muna kami sa ibang agora, tapos punta kami sa mall para mag-window shopping, syempre. Kung pupunta kayo dito sa magandang part ng ng Athens, dito sa Monastiraki, dito yung medyo modern part. Outfit check! Yeah. Oh, elevator to? Grabe naman itong elevator guys. Grabe naman itong elevator guys. Ngayon lang ako nakita ng elevator na may pinto. Tapos, ganito kasikip. Amazing. Are you hungry? Maybe. Amazing. 25 minutes walk. The views was meant to be shared. Amazing. Tagal ah.
Hello, we have a reservation. Whose name, please? John. You want inside or outside, maybe? Outside. Outside. You wanna get the full experience. This definitely. What is up you guys? So ito, kakabalik lang namin galing dun sa restaurant na kinainan namin for dinner. Yung view niya breathtaking. So kung nakita nyo na yung view nung Acropolis from the inside, ito naman maganda siya from the outside. So balcony siya overlooking ng buong Athens. Food was great too. Yung appetizer nila, ang kinuha namin is yung mussels. And masarap siya. Like perfect yung combination ng timpla, yung alat, tapos kakaiba yung lasa niya. Yung sunod naman, yung main course ko is kinuha ko is yung tenderloin na steak, which is ngayon medium na ako. Hindi na ako nagme-medium rare kasi last time hindi naging maganda yung sitwasyon. Tapos ayun, si Pat, ang kinuha niya is yung shrimp na pasta, which is masarap din. And after nun, kumuha kami ng desserts. Tapos kinuha ko yung angel's hair. Masarap siya, like hindi siya masyado matamis, tapos kakaiba yung lasa niya. Tapos sipat normal lang na vanilla ice cream. Ayun, maraming restaurant dito na pwede nyong kainan na maganda yung view, especially dito sa downtown area. Kasi yung The Gate Hotel, kailangan mo siya magpa-reserve muna. Pero kanina hindi naman siya ganun ka-busy eh. So yun ang maganda doon. Kailangan mo magpa-reserve pero walang bayad. Yung ibang mga restaurant kailangan ng bayad para lang magpa-reserve. So ayun guys, so summary lang tayo about sa mga nangyari today, ngayon day 2 namin dito. Mostly lahat nagawa namin today. So kung pupunta kayo dito, sa tingin namin sapat na yung 3 days. 2 to 3 days. So kanina pinuntahan namin lahat ng mga historical sites. Ang problema nga lang doon is sobrang init, trick na trick yung araw. So suggest namin is pumunta kayo kapag hindi summer na summer. Medyo sabihin natin mga December o kaya January kasi bihira lang daw mag-snow dito eh. So pwede kayo pumunta anytime na gusto nyo. Tapos ayun, suggest namin na pag sabihin natin gagawin nyo tong trip, like sabihin natin in 1 day or 2 days, gawin nyo na lang na kayo lang. Kung kayo yung medyo gusto nyo ng mga history stuff, kuha kayo ng tour guide. Pero kung di nyo naman kailangan, kayo na lang. Kasi mas mabilis lahat. So kami natapos agad namin in half a day. Pero kung may tour guide ka, medyo mabagal yung process kasi nga marami kayo. Tapos recommend namin is, imbis na sabihin natin mag-chinelas kayo o kaya mag-heels, gano'n, mag-running shoes kayo. Kasi even though sobrang init, tsaka mahirap mag-running shoes ng gano'n, mas masarap mag-slippers. Dahil nga dami nyo kailangan lakaran, daming pasikot-sikot, kailangan nyo talaga ng magandang running shoes. Magdala lang kayo ng madaming tubig. Electrolytes, like pwedeng kung gusto nyo magdala kayong Gatorade, Prime, mga ganong stuff, mga energy drinks, para lang to keep you going. Kasi kung hindi, mapapabili kayo ng iba't ibang drinks on the way na sa mga pupuntahan nyo. Which is medyo magastos kasi nga Euro nga tayo, diba? Tapos ayun, kung pupunta kayo dito sa Athens, kung gusto nyo nga guys ng the best place para kumain tsaka mag-shopping, punta kayo sa Monastiraki. So nandun lahat ng mga gandang spots kumain, nandun lahat ng spots like kung gusto nyo mag-shopping mga H&M, yung mga kakaibang places na hindi nyo pa napag-shoppingan, nandun siya. Halos lahat ng mga tourist nandun eh, parang tourist spot siya ba. Tapos kung gusto nyo ng mga good food nga, nandun. So one example nga nito is yung kinain namin ni Pat kanina na authentic na souvlaki is yung sa Othanasis. So highly recommend namin to. So dahil sobrang sarap siya, tapos sobrang mura lang, napabili pa kami ng isa para bukas. Tapos ayun, kahit saan kayo dun kumain, masarap dun. Pero suggest namin is manood din kayo ng YouTube, do your research. Dito sa part namin, medyo parang overpopulated siya. Parang, hindi naman, parang condensed. So, basically, meaning nun is walang parking. So, kung gusto nyo mas makaisip para sa inyo, wag na lang kayo mag-drive. Tapos, mag-book na lang kayo ng taxi o kaya ng Uber beforehand kaysa magdadrive kayo. Yeah, free siya sa highway. Pero pag dumating na kayo dun sa mga ganito mga ghetto places is mahirapan kayo sa parking. Mahirapan kayo kasi sobrang sikip. Like parang yun nga sabi ko, makikita nyo sa clips na para siyang Pilipinas na parang hindi. Parang pinaghalo siya ng Pinas siya Canada in our opinion. So tomorrow, itinerary namin ni Pat is pupunta kami sa beach. Like may isa kaming nakita na popular dito na beach pero kailangan niya mag-taxi kasi medyo may layo siya. Pero ang pangalan niya is Vula Beach. Maraming beaches dito kung tutusin. Pag mas malayo, mas maganda.
Pero itong Vula Beach, medyo malapit lang siya sa amin. Mga 20 minutes, 25 minutes galing dito sa Airbnb namin. So ang ginawa ko is nag-book na ako ng Uber beforehand, drop off, tsaka pick up. Balita ko lang kayo tomorrow. Magpahinga na muna today kasi yung paa namin like legit dahil sa So naglakad kami from 8 until 3 p.m. kanina. Puro lakad lang. Tapos nangingiyak na yung paa ko ngayon. So papahinga muna kami ni Pat. Tapos yun guys, see you tomorrow. Peace. Amazing. Good morning everyone. So, nandito na kami ngayon sa Vula Beach. Medyo maraming pasikot-sikot papunta dito kasi may bumili daw ng mga building dun sa likod. So, medyo may construction dun. Pero, nakapunta kami. And salamat dun sa taxi driver namin na pinapunta kami dito. Pero mamaya ang problema is yung pabalik. And ayun guys, tingnan nyo yung view. Ang ganda niya dito. So kung gusto nyo kumuha nitong mga tawag dito, mga upuan, sabi ng lalaki doon is 40 euro yung unang aisle, tapos mas mura doon sa in the back. Tapos pwede kayo mag-order ng pagkain. So ayun, mag-enjoy lang tayo ngayon. Mga 2 oras kami dito. Maganda dito kasi salt water. Tapos hopefully hindi ganun kalamig yung tubig. Pero yun, excited na kaming mag-swimming. Kasi ito na yung last day namin, relax na lang. Ayun guys, kita-kits na tayo mamaya. Gagawa tayo ng maliit na BTS dito sa beach. And ayun, see you later guys. So yun guys, on the way na kami ngayon sa last dinner namin. So kain ulit kami ng authentic na Greek food. So kung mapapansin nyo, kung pumunta kayo dito, parang wala masyadong tao sa kalsada. Parang maaga ba sila nagsisipasukan. Tingnan natin kung ano kakainin natin mamaya. So yun nga guys, tingnan nyo yung mga sasakyan. Maliliit lang siya. Parang puro parallel parking dito. So yun guys, kain tayo. Thank you. Sumiko. Thank you. And we're back at the apartment. So yun nga guys, ito na yung last night namin dito sa Athens. And ayun, nag-enjoy talaga kami ng sobra. Despite yung fact na meron kaming mga nagkaroon na aberya with other people, yung about nga sa overpricing ng mga bagay-bagay. Pero besides that, masaya naman lahat. Nag-enjoy naman kami. Yung weather, medyo mainit ngayon. Pero sabi nila, hindi pa nga daw ito yung pinakamainit. Meron pa daw sa July and August, which is yun daw yung pinakamainit na times dito. Pero ayun, maganda experience siya guys. Kung gusto nyo nga makita yung Acropolis, gusto nyo makakain ng authentic na Greek food, magandang place dito pumunta. Hopefully, someday makapunta kami sa ibang parts ng Europe. Sa Santorini, punta kami sa Italy, ganun. Kasi dream din namin yun ni Pat. Na nag-enjoy naman kami kanina sa swimming. Malamig yung tubig guys, like na-miss ko talaga yung salt water. Like, kasi sa Canada kung alam nyo, na puro doon fresh water. Tapos medyo mababaw lang siya, pero yung lamig niya perfect. Kung gusto nyo pumunta doon sa Vula Beach, highly advise lang namin na kung pwede magdala na lang kayo ng sarili nyong banig. Kasi nung pumunta kami doon, tapos na-rent namin yung parang may umbrella, tapos may higaan. Akalain nyo $40 na yun.
Pero isang oras lang kami nagstay doon 40 euros pala, 40 euros. Tapos isang oras lang kami nagstay doon. In-expect ko sana na binawasan niya lang sana kasi isang oras nga lang kami doon. Kasi ang plano lang talaga namin doon is from 8:30 to 11. Parang hindi kompleto kapag walang swimming. So ayun, nag-enjoy naman kami ni Pat doon. Tapos nagpatid na kami pabalik gamit ngayong Uber. So binook ko na siya in advance. So yun lang, kung kailangan nyo ng travel dito, walang Uber. May Uber pero taxi pa rin siya. Doon na kayo magbayad straight. Kung pupunta man kayo dito, i-recommend ko tong na taxi namin kanina. Sobrang bait niya. So nag-usap kami via translator. So meron siyang dalawang phones doon, yung isa pag-translate, yung isa pag-clients niya. Tapos ito guys, mag-show ako ng clip. Ayun, hopefully ma-enjoy nyo yung kanyang life. Short clip lang siya, pero nakakatawa na marinig to from a local there. Nakakatawa lang yung saya na pinaramdam niya sa amin noong umagang yun. Show ko siya sa end of the clip. So gusto ko lang tapusin na tong vlog kasi bukas din ako magpa-vlog kasi gusto na lang namin mag-relax pa uwi, pabalik sa Canada. So ito na yung end ng vlog guys. Thank you for watching. I hope nagustuhan niyo yung vlog kuno namin papunta sa Greece. And ayun, maggagawa ko na ibang vlogs pa sa mga future trips. Thank you guys for liking, subscribing, and I'll see you on the next one. Peace. Like having a farm, and do you like having animals? Μη. Όπως. Σας αρέσει να έχετε πυροσβέστη, σας αρέσει να έχετε ζώα. Ναι, μου αρέσουν πάρα πολύ τα ζωάκια. Γιατί έτσι όπως έχει γίνει ο κόσμος, λέει γνώρισα τους ανθρώπους και αγάπησα τα ζωάκια. Yes, I like animals very much because the way people have become says I met people and I loved animals. Yes, very good. Έχω μεγαλώσει από μικρός. Όταν ήμουν μικρός, ήμουνα στο χωριό, στα Γιάννενα, στην Ήπειρο και είχαμε τα πάντα. Κοτούλες, προβατάκια, κατσικούλες, γουρουνάκια, κουνέλα, τα πάντα. Και έχω μεγαλώσει από ψιρικάς με αυτά και μ' άρεσε πάρα πολύ. I have grown up since I was little. When I was little, I was in the village of Ioannina on the continent, and we had everything. Chickens, sheep, goats, pigs, rabbit, everything, and I grew up with them since I was a kid, and I loved